magsalita patungkol po dito. But how will the government implement or enforce that arrest warrant, ma'am? Paano po i-enforce ng mga law enforcement agencies when, one, hindi na member ng ICC ang Pilipinas, and second, the Senate has declared protective custody over Senator De La Rosa? Okay, again, sasabihin ko po, ano ba ang umiiral na batas sa atin? Hindi po tayo miyembro ng ICC. Ang umiiral po na batas sa atin ay ang RA 9851. At yun po ang ipapatupad sa anumang pagkakataon dahil ito naman pong RA 9851 ay nagamit na rin po ng Supreme Court sa ibang mga kaso. So, ano po yung next question? May pangalawa po. Kung yung about naman po doon sa declaration ng Senado na merong protective custody over Senator De La Rosa, kasi may concerns, ma'am, na dahil may ganung posisyon ang Senado, baka raw po mahirapan yung law enforcement agencies to enforce or i-arrest si Senator De La Rosa. Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong pribilehiyo na ito. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi. Good morning po, Yusek Claire. Nakarating na sa Pangulo itong warrant of arrest, and may directive na po ba siya sa law enforcement agencies on how to approach this? Similar po ba ito sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nabalitaan po ng Pangulo ang nangyari kahapon at ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas. Si former Senator Antonio Trillo